Okay, sige. Himayin natin ito. Kasi ang pinadala mo sa amin, parang isang theological detective case. Oo, medyo... Ang misteryo, ano ba talaga ang mangyayari doon sa 144,000 sa Aklat ng Pahayag? Sila ba parang mga superhero na hindi mamamatay? hindi tatablan. O kailangan muna nilang dumaan sa kamatayan bago sila mabuhay muli? Kasi ang source mo, naglatag ng 3 teorya, parang 3 suspect. Tama. At para malutas yan, hindi tayo pwedeng dumiretso sa konklusyon. Hindi pwede. Kailangan muna nating ilatag yung mga pundasyon, yung premises ikana na ginamit. Okay, ito yung framework. Eksakto. Kasi kung hindi natin to uunawain, para tayong nagbasa ng libro na sinimulan sa gitna, malilito lang tayo. Gets? At mahalaga ring banggitin, base sa ilang salita dito, mukhang galing sa isang Korean theological analysis itong source. Kaya pala may mga... Oo, kaya may mga salita tayong makikita mamaya na galing doon. Pero i-unpack natin yan lahat. Sibe, game. Parang nagsiset up tayo ng chessboard. Alamin muna natin yung rules bago tayo maglaro. Ano yung unang pundasyon? Ang una, simple lang, parang basic housekeeping. Okay. Sinasabi lang na yung 144,000 sa pahayag Kabanata 7 at yung nasa Kabanata 14, isang grupo lang sila. Okay. Para malinaw na iisang karakter lang ang pinag-uusapan natin. Oo, hindi dalawang magkaibang batch. Okay. Para consistent. Walang twist na, ibang 144,000 pala yun. Sige, gets. Pangalawa, Ang ikalawang pundasyon, tungkol naman sa timeline. timeline. Okay? Sinasabi rito na yung panahon ng ika-6 na trumpeta ay katumbas din ng panahon ng pamumuno ng hayop o beast. Yung ultimate contravida. Oo, at sa source mo, kinawag din itong unang kalahati ng isang sanlinggo. Dito na papasok yung Korean term, Eto na. Jonban Anire o Jeban Bilire. Bale, tumutukoy yan sa isang specific na 1,260 araw na yugto. So in short, kapag narinig natin yung ika-6 na trompeta o yung hayop o yung 1,260 days, Isang time frame lang yan. okay, parang mga code names lang sila para sa iisang matinding panahon ng pagsubok. Okay. Ngayon, yung pangatlo. Dito na yata nagiging medyo mind-bending. Tama ka. Dito na nagsisimula yung mga malalaking symbolic leaps. Sige? Kasi ang ikatlong pundasyon, sinasabi na yung 144,000 na napakalaking grupo, di ba? 144,000. Simbolo rin daw sila ng 2 saksi o 2 witnesses sa pahayag 11. Teka. At hindi lang yan, sila rin daw ang nagsisilbing taguan o lugar ng paghahanda para sa mga banal na tinawag sa source na Yebiche o Yebiche. Sandali. That's a huge leap. Paano naging simbolo ng 2 tao lang ang isang grupo ng 144,000? Magandang tanong yan. Parang sinabi mong ang isang buong army ay simbolo ng 2 general. Paano na-justify ng source yung ganung connection? Actually, hindi na niya masyadong ipinaliwanag. Ganun. Ipiniresenta niya ito bilang isang foundational truth para sa argumento niya. Ang assumption siguro ay hindi ito literal na 2 tao, kundi isang grupo na kumikilos na may isang misyon para yung 2 saksi. Okay. So kailangan nating tanggapin muna yung premise na to na 144,000 equals 2 witnesses para maintindihan natin yung mga susunod na pananaw. Alright, I get it. For the sake of this deep dive, we accept the rule. 144,000 equals 2 witnesses. Okay, noted. Ano yung pang-apat at huli? Ang huling pundasyon naman, pinag-iisa yung mga kontrabida. Okay. Yung hayop mula sa dagat at yung hayop na mula sa kalaliman at yung anak ng kapahamakan. Sila-sila lang. Iisang entity lang, isang kapangyarihan lang para malinaw kung sino ang kalaban ng 144,000. Malinaw na. So, na-set up na natin yung chessboard. Alam na natin kung sinong piyesa ang kumakatawan kanino. Tama. Ngayon, tingnan na natin yung mga posibleng laro. Unahin natin yung unang teorya. Lahat ng 144,000 mababago nang hindi namamatay. Sige, ito yung pananaw 1. Lahat ay mababagong ng buhay. Napakadirekta ng lohika nito. Paano? Simple lang. Una,
Yung 144,000 may tatak ng Diyos sa noo, di ba? Oo, yung selyo. Pangalawa, at ito yung crucial part, ayon sa pahayag 9.4, may utos na huwag pinsalain ang sinumang may tatak. Teka, yung salitang pinsalain, ang laki niyan. Ibig sabihin ba niyan, physical harm, as in, hindi sila pwedeng masaksak o mabaril? Exactly. O baka spiritual harm lang. Na yung pananampalataya nila hindi masisira. Kasi kung physical yan, parang may immunity sila. At yan mismo yung buong debate. Itong pananawan, tinitik niya yan sa pinakaliteral na paraan. Physical immunity. Ah, okay. Ang sabi ng pananaw na ito, para ka ma-resurrect, kailangan mo munang mamatay. Logical? Pero paano ka mamamatay kung hindi ka man lang pwedeng pinsalain? Imposible, di ba? Oo nga, no. Kaya ang labas, kung susundin mo yung logic, hindi talaga sila mamamatay. Instead, direkta silang parang magle-level up. Transformed. Babaguhin yung katawan nila mula mortal patungong immortal. Sila ay transformed. Ang linis ng logic niya, no? A plus B equals C. Kung may divine seal ka, may immunity ka sa kamatayan. Parang case closed na sana. Sana. Pero ang ganda dito sa source mo, hindi tumigil dyan. Ipinakita niya na kung sa ibang chapter ka titingin, sa chapter 11, biglang iba na yung kwento. Oo, at dito napapasok yung direktang katapat niya. Pananaw 2, lahat ay mamamatay at muling mabubuhay. Ito yung kabaligtaran. Kung yung pananaw 1 nakabase sa proteksyon ng tatak, itong pananaw 2 nakabase naman sa kapalaran ng dalawang saksi sa pahayag 11. At dahil sa pundasyong number 3 na tinanggap natin, kung anong nangyari sa dalawang saksi, mangyayari rin sa 144,000. So ano bang sinasabi sa pahayag 11? Dito nagiging very graphic. Ayon sa pahayag 11.7, pagkatapos mangaral ng dalawang saksi sa loob ng 1,200 araw, Yung same time frame. ang hayop na umaon sa kalaliman ay makikipagdigma sa kanila at sila'y magagapi at papatayin. Wow! Walang sugarcoating. Hindi sinabing magpapahinga o lilipat sa ibang dimension. Diretso. Diretsong sinabi, papatayin. That's pretty hardcore. At isang complete 180 turn mula sa unang view. Eksakto. Walang paligoy-ligoy. At hindi pa dyan natatapos. May kasunod pa? Oo. Sinasabi sa mga sumunod na talata sa 11 hanggang 12 na pagkatapos ng 3.5 araw, yung mga bangkay nila muling tatayuan ng espiritu ng buhay. Tapos? At aakyat sila sa langit habang nanonood yung mga kaaway. Ba? Kaya ang conclusion ng pananaw na to, malinaw na malinaw. Kamatayan muna bago ang muling pagkabuhay. Hindi pwedeng laktawan? Hindi, kailangang pagdaanan. So itong view na to parang ine-emphasize niya yung idea ng martyrdom as the ultimate act of faith, no? Oo, parang ganon. Na walang shortcut. Kahit yung 144,000, kailangan dumaan sa ultimate trial of death para mapatunayan yung loyalty. Mas madugo, pero parang mas purest na view of faith. Yung inong esensya niya, na ang pagdurusa at kamatayan, hindi lang posibilidad, kundi kinakailangang bahagi ng landas. Okay, dito na talaga ako nalilito. In a good way. Kasi meron tayong dalawang pananaw na parehong solid yung basisihan sa Biblia, pero parang North and South Pole? Magkasalungat talaga. Yung isa divine protection, yung isa divine plan of martyrdom. Paano ngayon sinusubukang pag-ugnayin ng source mo tong dalawang to? Dito na siguro papasok yung pangatlo. Tama. Ito yung gitnang daan. At ito rin yung pananaw na personal na sinusuportahan ng may akda. Ah, eto yung bet niya. Oo. Pananaw 3. Ang ilan ay muling mabubuhay, ang ilan ay mababago. Isang hybrid solution. Hybrid, okay. Paano niya pinagkakasya yung langis at tubig? Paano mo pagsasamahin yung lahat ay protektado at lahat ay papatayin? Ang paliwanag niya, nakasentro doon sa konteksto ng panahon ng hayop. Okay. Nyari, unang grupo, yung mga mahuhuli. At dahil sa pagtanggi nila, papatayin. Sila yung mga literal na martir. Okay, sila yung kumakatawan sa pananaw 2, yung mga namatay. Sakto. Pero may ikalawang grupo. Yung mga tatanggi rin pero sa kung anong paraan makakatakas.
Yung mga nakaligtas? Oo, sila yung magtatago, makakaligtas sa pag-uusig, at mananatiling buhay hanggang sa pagbabalik ni Kristo. At sabi ng source, sila rin ay maituturing na martir. Sa diwa? Sa diwa, oo. Dahil handa rin silang mamatay, hindi lang sila nahuli. So pareho silang martyrs, yung isa in deed, yung isa in spirit. Okay, gets. Ano ngayon ang mangyayari sa dalawang grupong to sa huli? Dito na nangyayari yung synthesis. Parehong grupo, yung namatay at yung nakaligtas, kasama raw sa isang event. Ang unang pagkakabuhay na maguli. Paano nga? Ang logic, ganito. Yung mga namatay, literal na bubuhayin muli. Sila yung resurrected. Yung mga nanatiling buhay, hindi na nila kailangang mamatay pa. Sila, direktang babaguhin. Transformed. So sa huli, lahat sila. Patay man o buhay. Sabay-sabay natatanggap ng tinatawag na katawang espiritual. Kaya napag-iisa niya yung resurrection at transformation. Pero teka, may isang malaking tanong dyan, na binanggit din sa dokumento. Kung yung 140,000 tao ang tagapagtanggol ng mga banal at may posibilidad pa ring mamatay yung iba sa kanila, o gaya ng sa pananaw 2, mamatay silang lahat, Oo, sino na ang magpoprotekta sa mga ordinaryong mananampalataya? Parang may butas sa plano. Kung patay yung mga gwardya, kahit pansamantala, paano na yung binabantayan? at yan ang pinakamalakas na argumento laban sa pananaw 2. Kinikilala yan ng source mo. In-address niya. O, tinanong niya, kung patay na lahat, paano na yung mga banal? Pero nagbigay din siya ng posibleng depensa para sa pananaw 2. At ano yun? Paano nila sinagot yung who's watching the store problem? Simple lang yung argumento. Sabi sa pahayag 11, yung pagkamatay ng 2 saksi, tatagal lang ng 3.5 araw. Napakaikli lang. Oo. Ngayon, ang tanong, posible bang makaligtas yung mga banal sa loob ng 3.5-day window na yon ng walang proteksyon? Ang sagot ng source, malamang, posible. Okay, so kaya naman daw tisin. Kaya't kahit mamatay pa silang lahat pansamantala, hindi nito otomatikong sinisira yung buong plano. May contingency. So, kahit na posible palang mamatay silang lahat ayon sa isang interpretasyon, yung personal na paniniwalang ng sumulat, hindi ganon, di ba? Dahil pananaw 3 ang sinusuportahan niya. Ano yung final take niya? Dito na nagiging napaka-personal at honest ng tono ng may akda. Pagkatabas niyang ilatag lahat ng teorya, yung mga pro at con, may isang linyang napakahalaga. Ano yun? Inaamin niya na wala siyang malinaw na ebidensya. O sa original Korean, turyotan kun gonon opta o turyotan kun gonon opta. Anong ibig sabihin niyan? There is no distinct evidence. Walang isang talata na sumisigaw ng, eto ang sagot. Wow! After all that complex analysis, aaminin niya lang na wala akong matibay na pruweba pero eto ang kutob ko. That takes guts. Oo, Mas compelling yan kaysa sa isang taong nagpapanggap na alam niya lahat. Isang sandali ng intellectual honesty. eksakto. At pagkatapos niyang aminin yun, sinabi niya, ngunit sa aking palagay o nesengakene nesengakenen, in my opinion, hindi mamamatay ang lahat ng 144,000. Naniniwala siyang may ilan sa kanila na mananatiling buhay para protektahan yung mga natirang banal. At yung lohika niya, hindi nagaling sa direktang talata, kundi sa isang theological parallel. Okay, anong klaseng parallel yan? Ginamit niya yung konsepto ng unang bunga o first fruits. First fruit? Sige. Ang logic niya parang ganito. Ang unang bunga ay isang sample batch na nagpapakita kung ano yung magiging itsura ng buong ani. Sabi niya, kung sa sample batch ng lahat ng mananampalataya may kasamang mga namatay at nabuhay muli, at may kasama ring mga buhay na babaguhin, Dapat yung special batch ng 144,000. tinawag ding unang bunga mula sa sangkatauhan, dapat sumusunod din sa parehong pattern. Dapat may halo. Hindi pwedeng lahat ay resurrected lang o lahat ay transformed lang. Isang logic na base sa parallelism,
hindi sa isang smoking gun verse. Tama. So, ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa'yo? Yung nagpadala sa amin ng source na to. Ang buong pagsusuri na to, pinapakita niya na ang pag-unawa sa isang propesiya, hindi lang siya tungkol sa pagbabasa ng isang talata. Hindi talaga. Nakadepende siya ng husto doon sa mga paunang pagpapalagay o premises na pinanghahawakan mo. Ang simpleng tanong na, mamamatay ba ang 144,000? Nagbukas ng tatlong magkakaibang landas. Bawat isa may sariling lohika at batayan. Ang pinaka-interesante para sa akin ay yung huling bahagi. Yung pag-amin ng may akda na limitado ang kaalaman niya, pero naninindigan pa rin siya batay sa isang pattern na nakikita niya. Oo. Hindi siya natakot sabihing sa tingin ko lang na nagpapakita ng pagpapakumbaba. At nag-iiwan ito sa iyo ng isang mas malalim na tanong, di ba? Higit pa sa kung sino ang mamamatay o hindi. At heto ang tanong na yon para sa'yo. Sa harap ng isang tila hindi may iwasang kapahamakan, ano ba talaga ang tunay na anyo ng proteksyon ng Diyos? Ito ba ay yung pag-iwas sa pagdurusa at kamatayan? Isang divine immunity shield? O ito ba ay ang katiyakan ng pagbabago at muling pagkakabuhay sa kabila ng pagdurusa at kamatayan? Isang bagay na maaari mong pagnilayan.